Tumagal ng 3 minuto ang phreatic eruption ng Bulkang Taal kagabi. Ayon sa PHIVOLCS, 700 metro ang taas ng plume o usok na inilabas ng bulkan. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan kaya pinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island at ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa bulkan. Nagbuga rin ang usok na may kasamang abo ang Bulkang Kanlaon na umabot sa 1,000 metro ang taas. Ayon sa PHIVOLCS, nagbuga kahapon ng Aspure ang bulkan o Asupre ang bulkan na umabot sa mahigit 5,000 tonelada. Nananatili sa alert level 3 ang bulkan. Nagbabala naman ang Office of Civil Defense sa mga residente na nakatira malapit sa bulkan kung sakaling sumabog ito. Sa premyadong paliparan ng Panglao Bohol, debuhos muna sa mga banyo roon dahil sa kawalan ng tubig. Ang paliwanag ng kanilang water supplier sa pagtutok ni Ian Cruz. Crystal clear waters at white sand beaches ang mga kilalang panghatak ng Panglao Bohol sa mga turista. Pero sa Bohol Panglao International Airport na 2 milyong pasahero ang ina-accommodate kada taon, problema ang tubig. Walang tubig doon mula pa noong December 17. Kaya ang pambuhos at panlinis sa kanilang mga banyo, mano-manong iniigib mula sa mga water tanker sa labas. Tinalakay ang problemang yan sa emergency meeting ng Bohol Provincial Government, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at iba pang opisyal at ang water supplier sa airport na Richley Water. Ayon sa CAAP, nagkaproblema ang Richley Water kaya hindi nakasupply ng tubig. Atong gipangitaan gyud og immediate solution kay urgent kay ni siya nga sitwasyon kay di sad ako mismo personally og even the CAAP nga akong gi-represent dili gusto nga ingon ani nga sitwasyon. We are making arrangements for the provincial government to find ways to solve it while CAAP is also finding a more permanent solution to the problem. So ang atong gusto na nga immediately. Ayon naman sa Richley Water, sapat ang supply nila ng surface water para sa Bohol Panglao International Airport. Patuloy raw silang nagsusupply ng tubig sa paliparan. 2012 pa raw sila nakabili ng 43 ektarya ng lupa na may surface water para matiyak ang tuloy-tuloy na water supply sa mga critical infrastructure tulad ng Bohol Panglao International Airport. Pero naharap daw sila sa anilay political challenges at mga delay. Sa kabila raw nito, nananatili silang committed na makapagbigay ng malinis sa tubig sa kanilang consumers. Pero kailangan daw nila ang suporta ng national at local government. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Karaniwang ginagawa ang police dog sa mga Belgian Malinois dahil sa tapang ng mga ito. Pero ang ganitong stigma sa naturang breed gustong buwagin ng isang fur parent. Watch this. Sa mga breed ng aso, ang Belgian Malinois, kilalang fierce at maangas ang dating. Kaya karaniwan silang nagiging police dogs. Ang Sparkle host and content creator na si Mark Oliveros, aminadong iniiwasan ng iba ang kanyang Belgian Malinois fur babies na sina Max, Kobe at Dos. Kasi iba yung Belgian Malinois, ang iniisip nila, ano siya, parang aggressive, ganun. Pero sa totoo po, handa silang sumalo ng bala para sa'yo. Ang assurance ni Mark, hindi raw sila dapat katakutan. Minabuti ni Mark na ma-enroll sila sa isang dog school for everyone to see na obedient and gentle ang mga doggy. So, naka-enroll po sila, marunong sila ng mga basic na, halimbawa, heel, maglalakad lang sila sa tabi mo, sit, lay, tapos may mga second semester pa sila ng mga pag-aaral as to how madali namin silang ma-handle. Ay, ang gita aso niyo, Colonel. Oo, narinig, may kausap ako, napipigilan ba kayo na ilabas sila knowing na mahirap na, baka kasi matakot yung mga makasabay nyo? Ngayon po hindi, marunong sila makinig kahit yung sa ibang tao, kapag tinuro namin yung tricks dun sa aso, nagagawa po, sinusunod ng mga aso. Stop, stay.
Para kay Mark, higit pa raw sa kayang ibigay ng ibang tao ang saya at emotional support na hatid ng kanyang pets, lalo na kung dumaraan siya sa mga pagsubok sa buhay. Pagpapasok ka ng pinto, galing ka sa nakakapagod na araw, sasalubong sila na para bang miss ka na excited silang makita ka. Yun po yung best feeling ever lagi. Ang ganda ng Iloilo experience at chemistry nila bilang love team ang makikita sa upcoming Kapuso rom-com ni Jillian Ward at Michael Sager sa My Ilonggo Girl. Narito ang aking chika. Nong, kaon na ka mo diri. Manami kang Ilang tulog na lang, makikilala na natin si Tata at Venice, ang mga role na gagampanan ni Jillian Ward sa pinakabagong primetime series ng Kapuso Network, ang My Ilonggo Girl. Ang swerte ko lang dahil Dual role ang gagampanan dito ng star of the new generation, kaya't aminado siya na para siyang nanganganay sa role. Honestly po, kinakabahan po ako. Pero sabi ko nga binigay po ni Lord. So, I just want to have fun. Kung ano man po maging outcome ng show, ang importante nagkaroon po ako ng mga bagong friends dito. And I think naman, marami po kaming mapapasaya. So, sana abangan po nila ang show. Makakatambal niya dito si Michael Sager na gaganap bilang Francis. Aminado ang Kapuso actor na malaki ang naitulong ng pagtatambal nila sa abot kamay na pangarap para maabot ang tamang chemistry sa bago nilang love team. Jill and I's relationship got closer through this project because at first abot kamay, nahiyaw sa kanya eh. Kasi of course si Doc Annalyn siya, so off-cam sa abot parang nandun lang ako, nakikipag-TikTok, very approachable, napakabait. Oh. Totoo yan. Napakabait. What do we talk about? Naku, it's interesting what we talk about. Everything, halos po. Kung ano-ano, ewan ko dyan. yung mga taong Mapapanood sa My Ilonggo Girl ang tamang blend ng katatawanan, drama at kakaibang twist and turns ng kwento. Thankful sina Jillian at Michael na bukod sa magandang takbo ng istorya, maipapakita din nila ang ganda ng Iloilo. Habang nagsushoot nga sila doon, siniguro nilang nagkaroon sila ng full Iloilo experience. Ay, kumain po kami ng batchoy, yung mga ano nila? Yung mga delicacies ng yung mga isda, laswa. Opo. Talagang nung nag-rest day po kami, ang ginawa namin, inikot namin ang Iloilo. Ayan. Buong Iloilo. Opo, pumunta kami sa Molo Church. Molo Church, mga sa port. Sa Lunes, January 13 na ang world premiere ng My Ilonggo Girl.